sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, kung saan ang mga bundok ay tila laging may hamog tuwing umaga at ang mga alon ng dagat ay maririnig kahit malayo. Doon nakatira si Reynaldo, isang simpleng tricycle driver na kilala sa kanilang lugar bilang Kuya Ray. Araw-araw, madaling araw pa lamang ay gising na siya. Habang ang ibang tao ay mahimbing pa sa tulog, siya ay abala nang pinapainit ang makina ng kanyang lumang tricycle na kulay dilaw. Hindi ito bagong modelo, kalawangin na ang gilid, may kaunting bitak sa salamin, ngunit ito'y maaasahan. Ang tricycle na iyon, ang tanging pinagkakakitaan ni Reynaldo upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, ang asawa niyang si Luz Viminda at ang dalawang anak nilang sina Liza at Junjun na parehong nag-aaral pa sa elementarya. Ang pamumuhay sa baryo ay simple ngunit puno ng pagsubok. Minsan, kahit buong araw na biyahe, kulang pa rin ang kita ni Reynaldo para sa bigas, ulam at pamasahe ng mga bata. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang kanyang ngiti at pagiging magalang sa mga pasahero. Kahit konti, basta galing sa pawis, sapat na. Madalas niyang sambitin habang pinupunasan ang pawis sa noo. Noong gabing iyon, bago magsimula ang lahat, may kakaibang nangyari. Habang pauwi na siya galing sa huling pasada sa bayan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang kapote, kaya't basang-basa siya sa daan. Pagdating niya sa paakyat na bahagi ng kalsada papuntang bundok, napansin niyang may isang babae sa gilid ng daan nakapayong, nakasuot ng puting bestida at tila buntis. Huminto siya agad, hindi niya matiis na may taong naiwan sa ulan. "Miss, saan po kayo papunta?" tanong ni Reynaldo habang ibinababa ang bintana. Mahina ngunit malinaw ang sagot ng babae. "Pakisakay naman kuya. Malapit lang po. Doon sa may dulo ng daan, sa tabi ng malaking punong acacia." Napatingin si Reynaldo sa direksyong tinutukoy ng babae, madilim at walang bahay. Ngunit dahil sa awa, pinasakay niya ito. "Sige po, sakay kayo. Baka po sipunin kayo niyan," sabi niya. Tahimik lamang ang babae habang sila'y bumibiyahe. Sa side mirror, napapansin ni Reynaldo na tila kakaiba ang mukha nito, maputlang maputla, ngunit napakaganda. Ang mga mata'y tila malalim at kumikislap kahit madilim. At sa bawat salita ng babae, may kakaibang lamig na dumadaloy sa loob ng tricycle. "Kuya!" wika ng babae. "Salamat ha. Bihira na ang tulad mong tumutulong sa kalsada kahit gabi na." Ngumiti lang si Reynaldo. "Wala yon, ma'am. Dapat nga po kayo nagpapahinga na. Buntis pa naman kayo. Baka po delikado kung naglalakad." Ngumiti rin ang babae, ngunit kakaiba ang kanyang tinig nang sumagot. "Mabait kang tao, Reynaldo." Napahinto siya sandali. "Paano niyo po nalaman ang pangalan ko?" tanong niya na may halong kaba. Ngunit hindi na sumagot ang babae. Pagdating nila sa ilalim ng punong akasya, bigla itong nagsabing, "Dito na lang po ako, kuya. Salamat." Tumingin si Reynaldo sa paligid, wala namang bahay, tanging ang malalaking puno lang at ang malamig na hangin ng gabi. "Sigurado po kayo? Wala naman pong bahay dito." Ngumiti lang muli ang babae. "Oo, nandito lang ako. Salamat sa kabutihan mo. Balang araw, babalik ang swerte sa iyo, Reynaldo." At sa isang iglap, paglingon ni Reynaldo upang abutin ang payong sa likod, wala na ang babae. Wala ring bakas ng yapak sa putikan. Ang tricycle ay tahimik, tanging hampas lang ng ulan ang maririnig. Kinilabutan si Reynaldo. Agad niyang pinaandar ang tricycle at mabilis na umuwi. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Luz Viminda. "Ang tagal mo. Akala ko kung napano ka na sa ulan," sabi nito habang pinapatuyo ang buhok niya ng tuwalya. Ngunit tahimik lang si Reynaldo. Hindi niya alam kung panaginip lang ba o totoo ang nangyari. "May nakasakay kasi ako kanina," mahina niyang sabi. "Buntis na babae, pero pagdating sa baba ng acacia, nawala." "Ha?
Nawala? Ray, baka multo yon, sagot ni Luz Viminda na nagsigno ng krus. Sinasabi ko na sa'yo, huwag kang dumadaan dyan gabi-gabi. Napabuntong hininga si Reynaldo. Ewan, pero parang totoo. Basa pa nga yung likod ng upuan. Oh, lumipas ang gabi na hindi siya mapakali. Ngunit kinabukasan, nang bumalik siya sa pasada, doon niya naranasan ng isang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang buhay, ang biyayang iniwan ng misteryosong buntis. Kinabukasan ng umagang iyon, tila karaniwang araw lamang para kay Reynaldo. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumilitaw sa likod ng bundok at ang mga tandang ng kapitbahay ay sabay-sabay nang nagtilaok. Pinapainit niya na naman ang makina ng kanyang tricycle habang si Luz Viminda ay abala sa pagluluto ng kape at sinangag. Ray, magbaon ka nitong pandesal at kape, sabi ni Luz Viminda habang inilalagay sa plastik ang kanyang almusal. Salamat, Luz. Sana ngayong araw mas marami akong pasahero. Sagot ni Reynaldo sabay ngiti, kahit halata sa kanyang muka ang pagod mula sa nakaraang gabi. Ngunit sa kanyang loob, hindi niya maalis sa isipan ng buntis na engkantadang babae na nakasakay sa kanya kagabi. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga salitang binitiwan nito. Balang araw, babalik ang swerte sa iyo, Reynaldo. Habang bumibiyahe siya patungong bayan, napansin niyang tila mas magaan ang pagandar ng kanyang tricycle. Ang dating maingay at paos na makina ay biglang naging mahinahon at kahit may kalumaan na ito, parang bagong tune-up. Aba, parang ang gaan ng andar, sabi niya sa sarili habang nakangiti. Pagdating niya sa terminal, agad siyang sinalubong ng mga kapwa driver. Uy Ray, ang aga mo ngayon bati ni Mang Temyong, ang pinakamatandang driver sa grupo. Oh, Mang Temyong, kailangan marami akong kailangang kitain, sagot ni Ray sabay tawa. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang magsakay ng mga pasahero, mga estudyanteng papasok sa eskwelahan, mga tindera sa palengke at ilang mamimili. Ngunit napansin niya na parang sunod-sunod ang kanyang biyaya. Hindi tulad dati na minsan kalahating araw bago mapuno ang tricycle, ngayon ay hindi pa siya nakakababa ng 3 beses ay puno agad ng pasahero. Kuya Ray, paakyat po ng San Roque ha? Sabi ng isang pasahero. Kuya Ray, ako rin po. Doon lang sa tapat ng simbahan, sabi pa ng isa. Parang lahat ng tao ay siya ang gustong sakyan. Wala na siyang oras magpahinga, ngunit ang pakiramdam niya ay hindi siya napapagod. Habang lumilipas ang oras, mas lalo siyang nagtataka. Bakit ganito karami ang swerte niya ngayon? Pagdating ng tanghali, tumigil siya sandali sa tabi ng kalsada para kumain ng kanyang baon. Habang kumakain, napansin niyang may maliit na sobre sa ilalim ng kanyang upuan. Hindi niya iyon nakita kanina. Dinampot niya ito at binuksan. Sa loob, may 3 gintong butil na parang bigas, kumikislap sa ilalim ng araw at may kasamang papel na may sulat kamay. Isabog mo ito sa iyong bakuran. Huwag kang matakot. Ang kabutihan mo ay hindi nakakalimutan ng mga nilalang ng kalikasan. Napakunot ang noo ni Reynaldo. Ano to? Kanino galing? Bulong niya sa sarili. Pag-uwi niya kinagabihan, ipinakita niya ito kay Luz Viminda. Ray, baka galing yan sa multo kagabi. Itapon mo na yan. Sigaw ng asawa niya na halatang natakot. Pero Luz, tingnan mo parang totoong ginto. At ang sulat parang galing sa babae. Baka nga siya yung buntis na nakasakay sa iyo, sabi ni Luz Viminda habang napapahawak sa dibdib. Sabi ng mga matatanda, ang mga engkanto minsan nagbibigay ng pahiwatig kapag gusto nilang pasalamatan ang taong tumulong sa kanila. Hindi agad naniwala si Reynaldo, pero sa loob ng puso niya ay tila may kutob. Kinabukasan, sinubukan niyang gawin ang nakasulat. Maaga pa lang, isinabog niya ang 3 butil sa lupa sa harap ng kanilang bahay. Pagkaraan ng 3 araw,
laking gulat nila nang tumubo sa mismong lugar na iyon ang 3 kakaibang halaman na may gintong dahon. Hindi karaniwang halaman ang mga iyon sa tuwing tatamaan ng araw. Nagliliwanag at tila bumubuga ng mabangong amoy. Mula nang tumubo ang mga halamang iyon, sunod-sunod na ang magandang kapalaran ng pamilya ni Reynaldo. Isang araw, may tumawag sa kanya mula sa bayan. "Kuya Ray, gusto mo bang sumali sa proyektong tricycle modernization? May tulong daw galing sa munisipyo." Nang sumali siya, napili siya bilang isa sa unang bibigyan ng bagong unit ng tricycle libre ang unang hulog. Laking tuwa nila ni Luz Viminda. "Ray, hindi ko akalaing mangyayari to, parang panaginip," sigaw ng asawa niya habang yakap siya ng mahigpit. Ngumiti lang si Reynaldo, ngunit sa loob-loob niya alam niyang hindi iyon basta swerte lang. Alam niyang may kinalaman doon ang engkantong buntis na tinulungan niya. At isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga at pinagmamasdan ng gintong halaman sa labas, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig ng babae. "Salamat, Reynaldo, sa kabutihan mo. Huwag mong kalimutan, ang tunay na kayamanan ay hindi sa pera na susukat kundi sa puso mong marunong tumulong." Napatingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakita. Ang hangin lang ang humaplos sa kanyang pisngi at ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa mga gintong dahon ng halaman. Lumipas ang mga araw at lalong dumami ang mga biyayang dumating sa buhay ni Reynaldo at ng kanyang pamilya. Ang 3 halamang may gintong dahon na tumubo sa kanilang bakuran ay parang himala sa buong baryo. Marami ang napapatingin tuwing dumadaan at may ilan pang gustong bumili ng dahon dahil sinasabing nagbibigay iyon ng swerte. Ngunit kahit pa maraming gustong kumuha, hindi pumayag si Reynaldo na ibenta ang mga ito. "Hindi yan para pagkakitaan. Biyaya yan, hindi negosyo," sabi niya kay Luz Viminda, na bagamat natutuksong magbenta, ay nirerespeto ang desisyon ng asawa. Isang gabi, habang nakaupo si Reynaldo sa labas ng bahay at pinagmamasdan ng mga halaman, napansin niyang parang mas matindi ang liwanag ng mga ito kaysa dati. Ang liwanag ay tila kumikilos, parang mga alon ng gintong hangin na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Napangiti siya. "Salamat po kung sino man kayo," mahina niyang sabi. "Hindi ko man kayo kilala, pero hindi ko kakalimutan ang kabutihan ninyo." Ngunit habang nagmamasid siya, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa gubat, parang mga iyak ng sanggol na nagmumula sa malayo. Tumindig ang balahibo niya. Sa simula'y inisip niyang baka may iniwang bata o hayop na umiiyak, ngunit habang tumatagal, parang pamilyar ang tinig. "Iyon na ang biyaya, Reynaldo, pero huwag mong kalimutan, may kapalit ang kabutihan," bulong ng isang tinig sa hangin. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, inakala niyang guni-guni lang iyon, ngunit nang siya'y bumiyahe, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Una, biglang ayaw umandar ng kanyang bagong tricycle sa gitna ng daan kahit bago pa ito. Pagkatapos ay nalaman niyang nagkasakit si Junjun, ang kanyang anak. Hindi ito makabangon at laging sinasabi, "Tatay, may babaeng buntis na nakatayo sa bintana tuwing gabi." Nakangiti lang siya. Nagulat si Reynaldo. "Buntis?" Tumango si Luz Viminda, nanginginig ang kamay. "Ray, gabi-gabi kong naririnig si Junjun na kinakausap yung babae. Sabi niya, gusto raw makipagkita sa iyo." Nang marinig iyon, parang may malamig na dumaloy sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi iyon basta-basta. "Siguro, siya yun, yung buntis na engkantada," mahina niyang sabi. Gabi-gabi mula noon, binabantayan ni Reynaldo ang labas ng bahay. Hanggang isang gabi, habang tahimik at maliwanag ang buwan, may lumitaw na liwanag mula sa 3 halaman. Unti-unting may anyong lumabas sa liwanag ang buntis na babae
Nakasuot pa rin ng puting bestida at mas maliwanag pa sa buwan. Reynaldo. Anya, ako si Amara, tagapagbantay ng kagubatan. Isa akong engkantada na sinunog ng mga taong pumutol ng mga puno sa aming lupain. Tinulungan mo ako noong ako'y nagdadalang tao nang walang kapalit, kaya't binigyan kita ng biyaya. Lumuhod si Reynaldo sa takot at paggalang. Pasensya na po kung nagdududa ako. Hindi ko po akalain, ngumiti si Amara. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, ngunit may babala ako. Ang kagubatan ay muling nilalapastangan ng mga sakim na tao. Ang biyayang ibinigay ko ay bahagi ng kalikasan. Kapag nasira ang gubat, mawawala rin ang biyayang iyon. Napatingin si Reynaldo sa mga gintong halaman, unti-unti na palang naninilaw. Parang nalalanta. Anong gagawin ko, Amara? Tanong niya. Protektahan mo ang kalikasan. Tulungan mo kaming itigil ang mga taong sumisira sa bundok. Dahil kung hindi, ang iyong pamilya at kabuhayan ay mawawala rin. Sagot ng engkantada bago tuluyang naglaho, naiwan ang bahagyang kumikislap na liwanag sa hangin. Kinabukasan, lumabas ang balita. May kumpanya raw na bibili ng lupa sa kanilang baryo para tayuan ng plantang pangmina. Laking gulat ni Reynaldo nang malamang kabilang sa lupang iyon ang kagubatang tinutukoy ni Amara. Nagsimulang mabahala ang buong baryo. Maganda raw ang kikitain dyan, sabi ng ilan. Pero baka mawala ang mga bukal at ilog natin, wika naman ng matatanda. Tahimik lang si Reynaldo. Ngunit sa kanyang puso ay malinaw na ang sagot kailangan niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-baryo sa barangay hall upang pakinggan ang mga kinatawan ng kompaniyang nais magtayo ng minahan sa bundok ng San Roque, ang lugar na siyang pinagkukunan ng tubig, kahoy at likas na yaman ng mga taga roon. Si Reynaldo ay isa sa mga unang dumating. Tahimik siyang nakikinig habang pinapaliwanag ng isang lalaki na nakabarong at mamahaling relo ang plano ng kompanya. Mga kababayan, wika ng lalaki. Kami po ay mula sa Ginto Corp Mining and Development. Nais naming makipagtulungan sa inyong komunidad upang mapalago ang inyong kabuhayan. Sa proyektong ito, magkakaroon ng trabaho ang marami, magkakaroon ng kalsada at pag-unlad. May mga pumalakpak, ngunit marami rin ang nagbulungan. Si Reynaldo, habang nakikinig, ay nakaramdam ng bigat sa dibdib. Naalala niya ang mga sinabi ng engkantada. Kapag nasira ang gubat, mawawala rin ng biyaya mo. Tumayo siya at nagsalita, kahit nanginginig ang boses. Pasensya na po, pero hindi po ba kapag may mina, mawawala ang mga puno? Paano na po yung mga ilog na pinanggagalingan ng tubig namin? Paano kung bumaha o gumuho ang bundok? Napatingin sa kanya ang mga tao, pati na ang kinatawan ng kompanya. Ngumiti ito ngunit may halong pangungutya. Kaibigan, alam namin ang ginagawa namin. May teknolohiya kami para maiwasan yan. Hindi mo kailangang mag-alala. Ngunit hindi mapanatag si Reynaldo. Pag-uwi niya, kinausap niya si Luz Viminda. Luz, hindi ako mapalagay. Kapag itinuloy ang mina, baka mawala ang kagubatan. Doon ang gagaling ang hangin natin, tubig natin, pati yung mga hayop. Pero Rey, sagot ni Luz Viminda, marami rin daw trabahong ibibigay. Baka makatulong sa atin yon. Napayuko si Reynaldo. Alam niyang tama rin ang punto ng asawa, ngunit sa puso niya, alam niyang may mas malalim na dahilan para lumaban. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa 3 gintong halaman. Napansin niyang unti-unti na naman itong naninilaw. Ibig sabihin, nagsisimula na, bulong niya. Kinagabihan, pumunta siya sa paanan ng bundok. Doon niya muling naramdaman ang malamig na simoy ng hangin at ang mahinang boses ni Amara. Reynaldo. Amara, nandito ka, sigaw niya.
Lumitaw sa liwanag ng buwan ang engkantada, mas malungkot ang mga mata. Ang mga tao ay muling sumisira. Ang mga puno ay pinutol at ang mga hayop ay nagsisitakas. Kailangan mong ipaglaban ang kagubatan. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa mga anak mo at sa mga susunod pang salinlahi. Pero paano, Amara? Tanong ni Reynaldo. Isa lang akong tricycle driver. Wala akong kapangyarihan. Ngumiti ang engkantada at iniabot sa kanya ang isang maliit na gintong bato na kasing laki ng itlog ng pugo. Ito ang bato ng kalikasan. Kapag inipit mo ito sa iyong palad at manalangin, maririnig ka ng mga nilalang ng kagubatan. Tutulungan ka nila. Pagkatapos ay naglaho si Amara kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Naiwan si Reynaldo, nakahawak sa mahiwagang bato. Kinabukasan, pinulong niya ang kanyang mga kapitbahay, sina Mang Temyong, Karosing at ilang kabataan. Mga kababayan, wika niya. Kung papayag tayo sa mina, mawawala ang kagubatan natin. Hindi lang tubig at hangin ang mawawala, kundi pati kabuhayan ng mga susunod na henerasyon. Tahimik ang lahat, hanggang sa may nagsalita. Pero Ray, paano tayo lalaban? May pera sila, may koneksyon sa gobyerno. Tayo wala. Ngunit tumayo si Reynaldo ng matatag. Mayroon tayong mas makapangyarihan ang katotohanan at ang kalikasan mismo. Hindi tayo papayag na sirain ito. Simula bukas, magbabantay tayo sa bundok. At nang sumapit ang gabi, habang nakahanda ang kanilang grupo na magbantay sa kagubatan, ginamit ni Reynaldo ang gintong bato. Pinikit niya ang mga mata at taimtim na nanalangin. Mga nilalang ng kagubatan, tulungan ninyo kami ipagtanggol ang inyong tahanan. Sa isang iglap, may mga liwanag na lumitaw sa paligid, mga duwende, diwata at maliliit na espiritu ng kalikasan. Ang hangin ay tila humuni at ang mga punong kahoy ay gumalaw na parang buhay. Narinig niya ang tinig ni Amara sa hangin. Hindi ka nag-iisa, Reynaldo. Magsimula na ang laban ng mga tagapangalaga ng kalikasan. At doon, sa gitna ng dilim ng gabi, nag-umpisa ang tunay na labanan, hindi lang laban sa tao, kundi laban sa kasakiman at paglimot ng sangkatauhan sa halaga ng kalikasan. Madaling araw pa lamang ay gising na si Reynaldo. Ang hamog ay bumabalot pa sa buong baryo at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bundok ng San Roque ay tila may dalang babala. Dala niya ang kanyang lumang lampara habang kasunod sina Mang Temyong, Karosing at ilang kabataang nagpresintang sumama. Ray, sigurado ka ba dito? Tanong ni Mang Temyong habang pinupunasan ang pawis sa noo kahit malamig ang paligid. Baka mapahamak tayo kapag nahuli ng mga bantay ng kompanya. Hindi tayo gagawa ng gulo, sagot ni Reynaldo. Babantayan lang natin ang kagubatan. Hindi natin hahayaang magsimula ang operasyon nila ng walang paglaban. Pagdating nila sa paanan ng bundok, tahimik nilang minasdan ang paligid. Doon, nakita nila ang ilang tauhan ng Ginto Corp na naglalagay ng mga karatulang Private Property No Entry. Sa di kalayuan, may mga makina ng nakaparada, mga backhoe, truck at iba pang kagamitang pangmina. Napakuyom ang kamao ni Reynaldo. Hindi pa man nag-uumpisa, sinisimulan na nilang angkinin ang lupa natin. Isa sa mga kabataan, si Joel, ang biglang sumigaw, "Kuya Ray, tignan mo!" Itinuro niya ang isang bahagi ng gubat kung saan nakatumba na ang ilang punong kahoy. Sa ilalim ng mga ito may pugad ng mga ibon na nagkalat sa lupa. Isa sa mga sisiw ay halos malunod sa putik. Agad itong dinampot ni Reynaldo at nilinis ng dahan-dahan. Ganito na ba talaga ang mundo? Mahina niyang sabi. Kapalit ng pera, pati mga inosenteng nilalang sinisira natin. Habang hawak niya ang sisiw, biglang kumislap ang kanyang bulsa ang gintong bato ni Amara. Lumabas mula rito ang mahina ngunit malinaw na liwanag at mula sa hangin ay narinig nila ang marahang tinig ng engkantada. Reynaldo, oras na para gamitin ang lakas ng kalikasan.
Ipaalala mo sa mga tao na ang bundok ay may buhay. Pinikit ni Reynaldo ang kanyang mga mata at inipit ang gintong bato sa kanyang palad. Sa loob ng ilang segundo, lumakas ang hangin at ang mga dahon ng mga punong natira ay nagsipag-alog. Ang lupa ay bahagyang umuga at ang mga tauhan ng kumpanya ay nagsitakbuhan sa takot. "Lindol! Lindol!" sigaw nila. Ngunit alam ni Reynaldo na hindi iyon ordinaryong lindol, iyon ay babala ng mga espiritu ng kalikasan. Matapos ang ilang sandali, tumigil ang pagyanig. Tahimik na muling tumayo si Reynaldo. "Mga kababayan," wika niya, "nakita ninyo na ang babala. Kung hindi natin ititigil ang mina, mas malaking sakuna ang darating." Sumangayon si Karosing. Tama si Ray. Noon pa man sinasabi ng matatanda, ang bundok ng San Roque ay tirahan ng mga engkantong tagapangalaga. Hindi nila hahayaang sirain ito. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. Kinagabihan, may dumating na opisyal ng barangay sa bahay ni Reynaldo. "Ray, pinapatawag ka ng munisipyo bukas. May reklamo ang kumpanya laban sa iyo, sabi nila. Ikaw daw ang nangunguna sa paghahadlang sa proyekto." Nang marinig iyon, nagulat si Luz Viminda. "Ray, paano yan? Baka makasuhan ka." Ngunit kalmado lang si Reynaldo. "Hindi ako natatakot. Kung totoo ang ipinaglalaban ko, hindi ako tatalikuran ng langit." Kinabukasan, tumungo siya sa munisipyo. Sa harap ng alkalde at mga kinatawan ng kumpanya, siya ay pinagsabihan. "Reynaldo," wika ng alkalde, "naiintindihan ko ang layunin mo, pero ito ay proyekto ng gobyerno. Maraming trabaho ang mabibigay nito." "Mayor," sagot ni Reynaldo, "hindi po lahat ng trabaho ay mabuti kung kapalit ay pagkasira ng kalikasan. Ano po ang silbi ng pera kung wala na tayong hangin, tubig at tahanan?" Tahimik ang lahat, ngunit ang kinatawan ng kumpanya ay ngumisi. "Kung hindi mo ititigil yang panggugulo mo, baka mapahamak ka. Hindi mo alam kung sino ang mga kinakalaban mo." Tumayo si Reynaldo at tinitigan ito ng diretsyo. "Hindi ako natatakot sa inyo. May mga nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa inyo at sila ang kakampi ko, ang kalikasan mismo." Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Amara sa panaginip. "Matapang ka, Reynaldo. Ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng laban ay nakikita sa mata. May mga aninong nagtatago sa anyo ng tao. Kapag sumapit ang 7 gabi mula ngayon, lalabas ang pinakamalaking pagsubok." Pagmulat niya ng mata, nagising siya sa tunog ng mga makina sa malayo. Sinimulan na ng kumpanya ang paghuhukay sa paanan ng bundok. Humigpit ang hawak ni Reynaldo sa gintong bato. "Kung iyon ang gusto ninyo, hindi kami susuko. Hanggat may natitirang puno, may lalaban." At sa gabing iyon, sabay-sabay nilang sinindihan ang mga sulo sa paligid ng kagubatan, tanda ng simula ng laban ng mga tagapangalaga ng San Roque. Ang hangin sa bundok ng San Roque ay tila nagbago. Ang dating malamig at maaliwalas na simoy ay napalitan ng mabigat na amoy ng alikabok at langis ng makina. Araw at gabi maririnig ang ugong ng mga backhoe at truck na nagbubunton ng lupa, habang ang mga punong dati nagbibigay lilim ay unti-unti nang nagigiba. Habang minamasdan ito ni Reynaldo mula sa malayo, napapahigpit ang kanyang hawak sa bato ng kalikasan. Sa kanyang tabi ay naroon sina Mang Temyong, Karosing at mga kabataang voluntaryong tumutulong. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at galit, ngunit higit sa lahat, pagmamalasakit. "Ray," sabi ni Mang Temyong, "wala na tayong magagawa. Sinimulan na nila. Kahit magprotesta tayo, may permit na raw sila." "Hindi pa tapos ang laban, Mang Temyong," maring tugon ni Reynaldo. "Kapag hinayaan natin to, wala nang babalikan ng mga anak natin." Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa gubat at tumingin sa langit. "Amara," tawag niya.
Naririnig mo ba ako? Kailangan namin ng tulong mo. Sinisimulan na nilang sirain ang tahanan ninyo. Tahimik sa paligid. Ngunit sa ilang saglit, biglang humangin ng napakalakas. Ang mga dahon ay nagliparan at sa gitna ng hangin ay muling lumitaw si Amara, ang engkantadang buntis na dati niyang tinulungan. Reynaldo, wika ni Amara, dumating na ang oras. Ang kalikasan ay hindi na kayang manahimik. Ngunit tandaan mo, ang ganti ng kalikasan ay hindi pumipili. Kapag pumutok ang galit nito, lahat ay maaaring madamay. Tumango si Reynaldo. Haharapin ko ang anumang kapalit. Hindi ako umatras noon at hindi ako aatras ngayon. Nagliwanag ang paligid at mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang mga nilalang ng kagubatan, mga duwende, diwata, tikbalang at mga espiritu ng hangin at tubig. Lahat ay nagtipon sa paanan ng bundok, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sa kabilang panig naman, sa kampo ng kompanya, nagulat ang mga tauhan. Biglang tumigil ang kanilang mga makina. Ang lupa ay umuuga, ang mga ilog ay umapaw, at ang mga hayop sa gubat ay nagsipagtakbuhan. "Sir!" Hindi na po gumagana yung mga truck, parang may humaharang sa kalsada. Sigaw ng isa sa mga trabahador. "Anong harang-harang? Ituloy ninyo." Utos ng kanilang leader. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang malakas na putok ng kidlat ang tumama sa puno malapit sa kanila. Lahat ay nagtakbuhan at sa gitna ng usok ay nakita nila ang hugis ng isang higanting tikbalang nayari sa anino at liwanag. Ang tinig nito ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. "Tama na, ang bundok ay hindi ninyo pag-aari." Habang nagkakagulo, lumapit si Reynaldo sa gitna ng kagubatan at itinaas ang bato ng kalikasan. "Maging liwanag ka ng katarungan," sigaw niya. Ang bato ay biglang kumislap at sa isang iglap, lumabas mula rito ang malakas na alon ng liwanag na umabot hanggang sa kampo ng mga minero. Ang mga puno na pinutol ay unti-unting tumubo muli at ang mga ugat ng mga halaman ay gumapang sa lupa, hinahadlangan ang mga makina. "Hindi ito totoo. Imposible ito," sigaw ng isa sa mga supervisor habang tinatangkang tumakas. Ngunit bago pa siya makatakbo, bumagsak ang lupa at bumulwak ang tubig mula sa ilalim, tila galit na ilog na bumabalik sa dati nitong daluyan. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Reynaldo, nakatayo sa ibabaw ng isang bato, habang ang mga espiritu ng kalikasan ay lumilipad sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag at sa kanyang puso ay nararamdaman niya ang lakas ng bundok, ng hangin at ng lahat ng nilalang na dati tahimik lang. Muling nagsalita si Amara. "Reynaldo, tapusin mo na ito. Ang kalikasan ay nagigising, ngunit kailangang may magpapatigil bago tuluyang magwala." Sumigaw si Reynaldo sa hangin. "Mga tao, tigilan ninyo ang pagkasira. Hindi ninyo kalaban ang kalikasan. Tayo ang bahagi nito." Ngunit sa kampo ng kumpanya, isang lalaking nakaitim na barong ang lumabas mula sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay malamig at sa kanyang leeg ay may nakasabit na amuletong itim. "Ah, kaya pala may humahadlang," sabi ng lalaki. "Hindi mo alam, Reynaldo. Ang minang ito ay hindi lamang negosyo. Nasa ilalim ng bundok na ito ang itim na mutya ng lupa at iyon ang pakay ko." Nang marinig iyon ni Amara, napahawak siya sa kanyang tiyan at namutla. Hindi siya ordinaryong tao, Reynaldo. Isa siyang mangkukulam ng kabundukan, tagasunod ng mga nilalang ng dilim. Napatigil si Reynaldo. Alam niyang ibang laban na ito. Hindi na ito tungkol lamang sa kalikasan, kundi sa labanan ng liwanag at dilim. Muling kumislap ang gintong bato sa kanyang kamay at ang mga nilalang ng kagubatan ay pumaligid sa kanya, handang ipagtanggol ang bundok laban sa puwersa ng kasamaan. At sa gabing iyon,
Sa gitna ng sigawan ng hangin at ugong ng kulog, nagsimula ang unang tunay na sagupaan, ang ganti ng kalikasan laban sa mga sakim at makasariling puwersa ng tao. Ang gabi sa bundok ng San Roque ay nagmistulang dilim na walang hanggan. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay tila may dalang panginginig na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo si Reynaldo, hawak ang bato ng kalikasan na ngayoy kumikislap sa kulay ginto, samantalang sa kabilang panig naman ay ang lalaking nakaitim na barong, ang mangkukulam ng kabundukan na nagngangalang Mang Luban. Reynaldo, malamig na wika ni Mang Luban. Matagal na kitang nararamdaman. Simula pa noong tinulungan mo ang engkantadang iyon. Akala mo ba, kabutihan lang ang umiiral sa mundong ito? Lahat ng bagay ay may kapalit. Tama ka, sagot ni Reynaldo. May kapalit nga. Ngunit ang kabutihan ay laging nagbubunga ng liwanag. Samantalang ang kasakiman mo, Luban, ay magbabalik sa iyo ng kaparusahan. Natawa si Mang Luban, isang malalim na halakhak na parang galing sa kailaliman ng lupa. Liwanag? Tingnan mo sa paligid mo, Reynaldo. Ang liwanag mo ay mahina. Ang bundok ay akin. Sa ilalim nito ay nakabaon ng itim na mutya ng lupa, ang pinagmumulan ng kapangyarihang kayang kontrolin ang lahat ng nilalang ng kalikasan, maging ang mga engkanto. Nang itaas ni Mang Luban ang kanyang kamay, lumitaw ang mga aninong nilalang mga malausok na halimaw na may mata ng apoy. Unti-unti silang pumaligid kay Reynaldo at sa mga kakampi niyang engkanto. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito, nagliwanag ang gintong bato sa palad ni Reynaldo. Mga tagapangalaga ng liwanag, ipagtanggol natin ang bundok. Sigaw niya. Biglang lumitaw si Amara, ang engkantadang buntis, kasama ang mga diwata ng hangin at tubig. Mula sa lupa ay tumubo ang mga ugat na parang mga braso, hinaharangan ng mga nilalang ng dilim. Mula sa mga ulap ay bumuhos ang malakas na ulan, tila hinuhugasan ang mga kasalanan ng lupa. Ngunit hindi pa rin napigilan si Mang Luban. Mula sa kanyang amuleto, kinuha niya ang isang itim na bato na kumikislap sa loob. Ito ang itim na mutya, sigaw niya. Sa sandaling ito'y maghuhukay ako ng bagong daan tungo sa kapangyarihan ng dilim. Bumukas ang lupa sa kanyang harapan. Ang hangin ay tila lumalakas at isang halimaw na yari sa usok at abo ang unti-unting lumabas mula sa kailaliman. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang boses ay parang kulog. Sino ang tumatawag sa akin? Utusan mo ako, sagot ni Mang Luban. Tulungan mo akong sakupin ang kagubatang ito. Ngunit bago pa makalapit ang nilalang, sumigaw si Amara. Hindi mo siya makokontrol. Ang mutya ng lupa ay sagrado. Kapag ginamit mo ito sa kasamaan, ikaw mismo ang sisirain nito. Ngunit huli na. Lumakas ang hangin at ang halimaw ay tumutok kay Reynaldo. Ngunit si Reynaldo, imbes na umatras, itinaas ang bato ng kalikasan at sumigaw. Sa ngalan ng liwanag at kabutihan, pinapatahimik kita, nilalang ng dilim. Nabingi ang paligid sa liwanag na galing sa kanyang kamay. Ang ginto at itim na enerhiya ay nagbanggaan sa gitna, parang dalawang kidlat na nagsalpukan. Hindi mo ako matatalo, sigaw ni Mang Luban. Ako ang anak ng lupa, ang tagapagmana ng dilim. Ngunit narinig ni Reynaldo ang tinig ni Amara sa kanyang isipan. Reynaldo, ang lakas ng kalikasan ay hindi sa bato, kundi sa puso. Isuko mo ang takot at hayaan mong gumalaw ang kabutihan mo. Pinikit ni Reynaldo ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at naalala ang kanyang pamilya, si Luz Viminda, sina Lisa at Junjun at ang payak nilang pamumuhay. Ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanilang kinabukasan. Nang muling magbukas ang kanyang mga mata, nag-uumapaw sa liwanag ang bato ng kalikasan.
kung ikaw ay anak ng lupa. Sigaw niya, ako naman ay anak ng kabutihan ng tao. Pumutok ang isang malakas na liwanag na sumakop sa buong bundok. Ang halimaw na nilalang ay sumigaw ng malakas bago ito tuluyang naglaho sa hangin. Ang itim na mutya sa kamay ni Mang Luban ay nagbitak at pumutok sa abo. Hindi! Imposible ito! Sigaw ni Mang Luban habang dahan-dahang nilalamon ang sariling anino. Hindi matatapos dito ang dilim. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho, naiwan ang alingaungaw ng kanyang boses sa hangin. Pagkatapos ng sagupaan, bumalik ang katahimikan sa bundok. Ang mga engkanto ay nagpasalamat kay Reynaldo at si Amara ay lumapit sa kanya. Hawak ang kanyang tiyan na ngayoy tila kumikislap sa liwanag. Reynaldo, wika ni Amara, ang iyong kabutihan ay nagligtas hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng nilalang. Ngunit tandaan mo, ang laban ng kabutihan at kasamaan ay hindi kailanman nagtatapos. Ang bawat mabuting gawa ng tao ay nagiging binhi ng liwanag sa mundo. Napangiti si Reynaldo, pagod ngunit payapa. Hindi ko ito nagawa mag-isa. Tulungan ng mga nilalang ng kalikasan at ng pananalig, yan ang tunay na lakas. Muling nagliwanag ang mga gintong halaman sa kanilang bakuran, tanda ng pagbabalik ng biyaya. Ang mga ibon ay muling nagliparan, at ang bundok ng San Roque ay muling nabuhay, malinis, luntian at payapa. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng isa pang bundok, may isang maliit na bato na unti-unti kumikislap ng itim. Tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang laban sa bundok ng San Roque, unti-unti nang bumabalik ang katahimikan sa buong baryo. Ang mga ibon ay muling nagliliparan, ang mga bukal ng tubig ay muling dumaloy, at ang mga punong dating nasira ng makina ay tila muling binuhay ng kalikasan. Si Reynaldo ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Hawak ang bato ng kalikasan na ngayoy tila ordinaryong bato na lamang wala ng liwanag. Tila tapos na ang misyon nito. Katabi niya si Luz Biminda at sa kanilang mga anak na sina Liza at Junjun ay muling sumilay ang saya. Tay, sabi ni Junjun habang nilalaro ang isang maliit na sisiw, wala na po bang masasamang tao sa bundok? Ngumiti si Reynaldo. Wala na anak. Pero tandaan mo, hindi lang mga tao ang pwedeng manira sa kalikasan. Minsan, pati tayong mga ordinaryo, kapag nakalimot, tayo rin ang nagiging dahilan ng pagkasira. Niyakap siya ng kanyang anak. Hindi po ako kakalimot, Tay. Gusto ko pong maging tulad ninyo matulungin sa tao at mabait sa kalikasan. Natawa si Reynaldo at hinaplos ang ulo ng anak. Mas mabuti pa, maging mas mabuti ka pa sa akin. Kinagabihan, habang tahimik ang buong paligid, lumabas si Reynaldo sa kanilang bakuran upang tingnan ang 3 gintong halaman. Mas maganda pa ang mga ito kaysa dati. Ang bawat dahon ay may kislap na parang mga bituin at ang hangin ay mabangot banayad. Biglang may liwanag na lumitaw sa gitna ng mga halaman at mula rito'y lumitaw si Amara, ang engkantadang buntis. Ngayon, hawak na niya ang isang sanggol na balot sa gintong tela. Reynaldo, wika ni Amara. Maraming salamat dahil sa kabutihan mo. Nailigtas mo hindi lang ang aming mundo kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga tao rito. Lumuhod si Reynaldo sa paggalang. Hindi ko yon magagawa kung wala kang tulong, Amara. Ang ginawa ko lang ay ang tama. Ngumiti ang engkantada. Ang paggawa ng tama kahit alam mong delikado ay tunay na kabayanihan. Inabot niya kay Reynaldo ang maliit na sisidlan na gawa sa kahoy at pilak. Ito ay mula sa amin ang butil ng buhay. Itanim mo ito sa iyong bakuran. Sa bawat panahon, ito ay mamumunga ng kasaganahan, hindi lamang sa inyong pamilya kundi sa buong baryo. Tinanggap ni Reynaldo ang sisidlan. Salamat, Amara. Ano na ang gagawin ninyo ngayon? Panahon na para bumalik kami sa aming kaharian, sagot ng engkantada.
Ang sanggol kong ito ang magiging bagong tagapangalaga ng San Roque. Ngunit huwag kang mag-alala. Habang may mabuting tao tulad mo, mananatiling buhay ang aming diwa. Kasabay ng liwanag ng buwan, unti-unting naglaho si Amara. Iniwan ang bahagyang amoy ng mga bulaklak at ang hangin na tila yumayakap kay Reynaldo. Kinabukasan, maagang itinanim ni Reynaldo ang butil ng buhay sa gitna ng kanilang bakuran. Paglipas ng ilang linggo, tumubo ang isang kakaibang puno, maliit ngunit napakaganda. Ang mga bunga nito ay may kulay gintong berde at sa tuwing may hangin, tila may maririnig na mga huni ng mga diwata. Laking gulat ng mga kapitbahay nang mapansin nilang sa tuwing tag-init o tag-ulan, ang bakuran ni Reynaldo ay laging sariwa at hindi natutuyo. Ang mga pananim ng ibang tao sa paligid niya ay tila mas gumaganda rin. Parang may basbas ang lugar niyo, Ray, sabi ni Karosing. Mula nang maitanim yang punong yan, puro ani na kami. Ngumiti si Reynaldo. Baka kailangan lang nating alagaan ang paligid. Yan lang naman ang sekreto ng swerte. Mula noon, naging inspirasyon si Reynaldo sa buong baryo. Ang mga kabataan ay natutong magtanim ng puno. Ang mga magsasaka ay naglinis ng ilog at ang mga driver ng tricycle ay nagkaisa sa pagtulong sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang baryo nila ay tinaguriang pinakamalinis na barangay sa Quezon at si Reynaldo ay iginawad ng munisipyo bilang bayani ng kalikasan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, napatingin siya sa langit. Sa gitna ng mga bituin, nakita niyang may isang liwanag na kumikislap parang buntis na anyo ng engkantada, may hawak na sanggol. Nakangiti sa kanya. Salamat, Amara, mahina niyang sabi. Hindi ko man kayo makita muli. Alam kong naririyan kayo. Kasabay ng paghipo ng malamig na hangin, narinig niya ang pamilyar na tinig. Reynaldo, ang kabutihan mo ay magpapatuloy sa bawat taong iyong tinulungan. Habang may mabubuting puso, mananatiling buhay ang kalikasan. Ngumiti si Reynaldo, sabay kindat sa langit. At habang may kalikasan, mananatili ring buhay ang kabutihan ng tao. Sa gabing iyon, sumilay ang pinakaliwanag na buwan sa langit ng Quezon. Sa ilalim nito, isang tricycle driver ang nakaupo, payapa at masaya, isang simpleng tao na minsan ay tinulungan ng isang engkantadang buntis at ngayon naging simbolo ng pag-asa at kabutihan. Lumipas ang mga taon at ang baryo ng San Roque ay tuluyang naging huwaran sa buong lalawigan ng Quezon. Ang dating tahimik at simpleng lugar ay ngayon ay kilala bilang Baryo ng Liwanag dahil sa kasipagan, pagkakaisa at pagmamahal ng mga tao sa kalikasan. Si Reynaldo, na ngayon ay tinatawag na Tatay Ray ng mga taga-baryo, ay patuloy pa ring nagtra-tricycle, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil gusto pa rin niyang makasalamuha ang mga tao. Sa bawat biyahe, may dala siyang mga aral tungkol sa kabutihan, paggalang at pagmamalasakit sa kalikasan. Alam niyo mga anak, madalas niyang sabihin sa mga batang pasahero, ang bawat puno, bawat bato at bawat patak ng ulan ay may buhay. Kung marunong tayong magpasalamat at mag-alaga, babalik sa atin ang biyaya. Ang kanyang mga anak na sina Liza at Junjun ay lumaki ring mabubuting tao. Si Liza ay naging guro sa elementarya na nagtuturo hindi lang ng akademikong kaalaman kundi pati pagmamahal sa kalikasan. Si Junjun naman ay agricultural engineer na tumutulong sa mga magsasaka na magkaroon ng makabagong paraan ng pagtatanim na hindi nakakasira sa lupa. Sa gitna ng bakuran ni Tatay Ray, patuloy na tumatangkad ang punong itinanim niya noon, ang puno mula sa butil ng buhay na bigay ni Amara. Ang punong iyon ay naging simbolo ng pag-asa sa buong baryo. Tuwing may pista o pagtitipon, doon sila nagkakasama upang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, ang puno ay kumikislap ng bahagya
na parabang pinagbabantayan ng mga diwata. At sa mga sandaling iyon, tila may mahina silang naririnig na tinig ng babae mula sa hangin marahang kumakanta, tila isang ina na nagpapahimbing sa sanggol. Minsan, sabi ni Tatay Ray sa kanyang mga apo, "Yan ang tinig ni Amara, ang engkantadang buntis na minsan kong tinulungan. Siya ang dahilan kung bakit pinagpala tayo hanggang ngayon." "Lolo, totoo po ba talagang buntis siya noon?" tanong ng isa sa mga apo, si Maris. Ngumiti si Reynaldo. "Oo anak, at ang sanggol na iyon, siya na ngayon ang tagapagbantay ng ating bundok. Kaya tuwing nagdarasal ka, isama mo rin siya para palaging ligtas ang ating lugar." Ngunit hindi lahat ay nananatiling payapa magpakailanman. Isang araw, dumating sa baryo ang isang grupo ng mga dayuhang negosyante. May dalang magarang sasakyan at mga papeles silang iprinisinta sa barangay hall. "Magandang araw po," sabi ng isa sa kanila. "Nais po naming makipag-ugnayan para sa isang eco-resort project. Magtutulungan po tayo para gawing tourist destination ang bundok ng San Roque. Marami po kayong kikitain." Nagbulungan ang mga taga-baryo. Ang ilan ay natuwa, ngunit ang iba'y nagalinlangan. Si Tatay Ray, na naroon din sa pagpupulong, ay agad na kinabahan. "Eco-resort daw," bulong niya. Ibig sabihin, tatabasin nila ang gubat para sa mga gusali. Lumapit siya sa mga kinatawan. "Pasensya na po," sabi niya. "Ang bundok ng San Roque ay sagrado. Hindi ito pwedeng gawing negosyo. Diyan nakatira ang mga espiritu at engkanto na nagbabantay sa atin." Ngunit ngumiti lang ang isa sa mga lalaki. Sabay sabi, "Mga kwento lang yan ng matatanda, Tatay Ray. Panahon na para umasenso." Muling sumiklab ang alala ni Reynaldo. Naalala niya si Mang Luban, ang mangkukulam na minsang naghangad ng itim na mutya. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kahon kung saan nakatago ang bato ng kalikasan. Bagamat matagal nang walang liwanag, nang hawakan niya ito, bahagyang uminit ang bato, tanda ng babala. "Amara," bulong niya. May paparating na bagong panganib. Kinagabihan, muling dumalaw sa kanyang panaginip si Amara. Ang kanyang anak, na ngayon ay batang liwanag na nakasuot ng puting kasuotan, ay nakatayo sa tabi niya. "Reynaldo," sabi ng engkantada, "ang kasakiman ay laging bumabalik sa iba't ibang anyo. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ang kabutihan mo ay nakatanim na sa puso ng maraming tao. Hayaan mong sila naman ang magpagtanggol ngayon." Pagkagising niya, pinulong ni Tatay Ray ang mga taga-baryo. "Mga kababayan," sabi niya, "may mga bagong darating na gustong kunin ang bundok natin. Pero hindi na ito panahon ng takot. Ngayon, ipakita natin sa kanila na kaya nating ipagtanggol ang kalikasan sa tamang paraan sa pagkakaisa, sa edukasyon at sa pananalig." Sumang-ayon ang lahat. Si Liza ang nanguna sa pagkalap ng lagda para sa petisyon laban sa proyekto. Samantalang si Junjun ay nagpakita ng plano kung paano mapapaganda ang lugar nang hindi sinisira ang kagubatan. Muling naramdaman ni Reynaldo ang kapangyarihang dati ipinagkaloob sa kanya. Hindi na mula sa mahika o engkanto, kundi mula sa mga taong minahal niya, ang mga taong natutong manindigan dahil sa kabutihan niya. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Tatay Ray sa ilalim ng butil ng buhay. Sa tabi niya ang kanyang mga apo, habang sa malayo makikita ang bundok ng San Roque na kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. "Lolo," tanong ni Maris, "bakit po kayo laging nakangiti kapag tinitingnan yung bundok?" Ngumiti si Reynaldo. "Kasi diyan ko nakilala ang isang engkantadang buntis na nagturo sa akin ng aral sa buhay, na ang kabutihan, kapag itinanim mo kahit isang beses lang, lalaki ito at magbubunga ng walang hanggan." Niyakap siya ng kanyang mga apo. "Lolo, itutuloy po namin yan. Kami naman ang mag-aalaga sa bundok." Tumingala si Reynaldo sa langit at ngumiti.
Sa kalangitan, tila may bahagyang liwanag na gumagalaw isang anyong babae, may hawak na bata, nakangiting nakamasid sa kanila. "Salamat, Amara," mahina niyang wika. "Ang pamana mo ay buhay pa rin." Lumipas pa ang mga buwan at ang baryo ng San Roque ay patuloy na namumuhay ng payapa. Ang mga bundok ay nanatiling luntian, ang mga ilog ay malinaw na parang salamin, at ang mga tao ay namuhay ng may respeto sa kalikasan at sa isa't isa. Si Tatay Ray ay tumatanda na, ngunit sa kanyang mga mata ay nananatili ang ningning ng taong puno ng pag-asa at kabutihan. Tuwing umaga, nakikita pa rin siya ng mga kabataan na nagmamaneho ng kanyang lumang tricycle. Hindi na ito ginagamit para sa kita, ginagamit niya ito para mamasyal, mangumusta sa mga kababayan at maghatid ng mga bata sa paaralan. Para sa lahat, siya ay simbolo ng kabutihan at kababaang loob. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng butil ng buhay, tumating si Liza dala ang ilang dokumento. "Tatay," sabi niya, "nagsimula na po ang proyektong pangkalikasan ng bayan. Papangalanan nila ang programang Reynaldo Project para sa inyo." Napatingin si Reynaldo, nagulat, sabay ngiti. "Nako anak, hindi ko naman ginawa yon para sa parangal. Ginawa ko lang kung ano ang tama." Ngumiti si Liza. "Alam namin, Tay, pero gusto nilang ipaalala sa lahat ang ginawa nyo para yung kabutihan nyo maging inspirasyon ng mga susunod na henerasyon." Napaluha si Reynaldo sa tuwa. "Kung ganon, hindi na sayang ang lahat ng pinagdaanan ko, pati ang tulong ng engkantada." Kinagabihan, nagpasya si Tatay Ray na maglakad mag-isa patungo sa bundok ng San Roque. Dala niya ang lumang lampara, katulad ng mga unang gabi ng kanyang paglalakbay noon. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa dahon ng maririnig. Pagdating niya sa paanan ng bundok, napatingin siya sa kalangitan. "Amara," wika niya, "ang bundok ay ligtas na, gaya ng ipinangako ko. Pero gusto kong magpasalamat muli, hindi ko makakalimutan ang lahat ng itinuro mo." Maya-maya'y may malamig na simoy ng hangin na humaplos sa kanyang mukha. Mula sa gitna ng mga puno ay lumitaw ang liwanag, at doon ay muling nagpakita si Amara, ngunit ngayon ay hindi na buntis. Sa kanyang tabi ay isang batang liwanag, ang dating sanggol na kanyang iningatan. Ngayon ay may anyong 6 na taong gulang, nakangiti. "Reynaldo," wika ni Amara, "ang iyong kabutihan ay naramdaman hindi lamang ng mga tao, kundi ng buong kalikasan. Ang bundok, ang ilog, ang hangin, lahat ay nagpapasalamat sa iyo." Lumapit ang batang liwanag at inabot ang kamay ni Reynaldo. "Lolo Ray, ako ang tagapagbantay ng bundok. Tinuruan ako ni Inang Amara tungkol sa kabutihan mo. Ngayon, gusto kong ibalik ang iyong kabaitan sa pamamagitan ng isang huling biyaya." "Anong biyaya iyon, anak?" tanong ni Reynaldo. Ngumiti ang bata. "Ang iyong pamilya ay hindi mawawalan ng gabay. Habang buhay, mananatiling protektado ng kalikasan ng inyong lahi." Kasabay noon, kumislap ang hangin at bumalot sa katawan ni Reynaldo ang gintong liwanag. Ang kanyang mga sugat, pilay at sakit bilang matanda ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag at ang kanyang katawan ay tila muling bumata. "Amara, anong nangyayari?" gulat niyang tanong. Ngumiti si Amara. "Hindi kita binabalik sa kabataan upang magpakasaya, kundi upang magpatuloy, upang maging gabay ng mga susunod pang henerasyon. Isa ka ng tagapangalaga ng lupa, Reynaldo. Isa ka ng bahagi ng kalikasan." Sa sandaling iyon, bumalot ang liwanag sa buong bundok. Ang mga punong kahoy ay tila yumuko, at ang hangin ay naghatid ng mga bulong ng pasasalamat. Ang mga ilog ay kumislap sa ilalim ng buwan,
at ang bawat dahon ay tila pumapalakpak sa katahimikan. Kinabukasan, hindi na bumalik si Tatay Ray sa bahay. Nag-alala sina Luz Viminda at Liza kaya't hinanap nila siya sa buong baryo. Hanggang sa marating nila ang paanan ng bundok kung saan natagpuan nila ang tricycle nito nakaparada sa tabi ng ilog ngunit wala si Reynaldo. Sa halip, ang puno ng butil ng buhay ay nagkaroon ng bagong sanga, isang sanga na may hugis kamay, tila nakataas at nakangiti sa langit. Lumapit si Luz Viminda at napaluha. "Ray, alam kong hindi ka nawala. Nandito ka lang. Isa ka na sa mga tagapangalaga." Mula noon, tuwing may hangin na dumarampi sa kanilang bakuran, tila may naririnig silang tinig ang boses ni Tatay Ray marahang nagsasabing, "Alagaan ninyo ang kalikasan. Alagaan ninyo ang isa't isa. Dahil sa kabutihan, naroon ang tunay na kayamanan." Paglipas ng maraming taon, naging alamat si Reynaldo, ang tricycle driver ng San Roque. Isinasalaysay ng mga matatanda sa mga bata ang kanyang kabayanihan, kung paano siya tumulong sa isang engkantadang buntis, at kung paanong ang kabutihan niyang iyon ang nagligtas sa buong baryo. Ang bundok ng San Roque ay idineklarang Protected Heritage Site at sa tuktok nito ay may nakatayong maliit na dambana na may nakaukit na mga salita. Dito nakasama ng mga engkanto si Reynaldo, ang taong nagpakita ng tunay na kabutihan. Sa bawat halakhak ng hangin at bawat patak ng ulan, naroon ang kanyang diwa. At tuwing dapit hapon, kapag bumabagsak ang huling sinag ng araw sa bundok, makikita ng mga tao ang aninong parang tricycle na dahan-dahang umaakyat sa kalsada, sinasabayan ng malamig na simoy ng hangin. Sabi ng mga matatanda, iyon daw si Reynaldo. Nag-iikot pa rin, tinitingnan kung ligtas ang bundok, ang gubat at ang mga taong kanyang minahal. Wakas,